Ang ituturo ko po ngayon at kung paano magkuha ng rebar quantity gamit po ang rebar schedule. So, mag-open po ako ng PDF file para po doon sa rebar schedule. Ito. Bali, kopyahin po natin to. Transfer po natin doon sa, hindi ko na naisama yung remarks. Transfer ko po doon sa Excel file. So, ito yung pipiliin natin. Yung G1. So, bago dyan, tingnan rin natin yung ito. Yung G1 niya, yung una natin na beam na kukunin is 7.8 meters yung haba. Pero ibabawas po natin itong ah, thickness ng column. Ang column po pala ay 700 mm. So, kung 7.8 yan, 7.1 na lang siya. So, punta tayo dito. Ang width pala ng G1 is 500 by 700. So, ilagay natin dito. G1, 500, 700. Then yung length niya is 7,100. Then, quantity na, dalawa parehas yung haba. So, dalawa rin yung ilalagay natin. So, 2 sets yan. So, dito, rebar diameter, tingnan natin kung anong diameter yung rebar na ginagamit dito. So, 25 mm. May rebar siya na 12. Then, yung stirrups niya is 12 mm. 25. Drag na natin. 12. Then, 12. So, dito, i-input na natin itong quantity ng rebar. So, sa top bar, mayroon tayong 3. Sa extra left, mayroon tayong 2. Extra right, 2. Then, rebar, mayroong isa. But, sa actual nito, rebar, 8 space kasi yan, kaya magiging 2 po yan. Then, bottom na tayo, continuous, 3. Then, extra mid span, bottom left na, extra left 1. Then, extra right 1. So, wala lang mid span yan. So, ito na po yung quantity niya. So, ito hindi pa lumalabas ito kasi mayroon pa akong formula dito sa ito na conditional. So, input muna natin itong isa. Tingnan natin yung 8.4 minus 700 plus 700 is 1.4. So, 7 meters na lang po siya. So, again, G1 pa rin siya. Ito yung nasa middle. 500, 700, and 7 meters.
then isa lang ang quantity. So, same lang din naman rebar, 25 mm, rebar, 12, anilyo is 12. Dito naman, same lang din ito, kaya pwedeng kopyahin mo lang ito. Yan. So, meron na tayong initial na 1615. Sinasabi kong initial kasi itong anilyo, napansin nyo mayroon na kaagad ako dito na ah, fabrication quantity. Pero aayusin pa natin to. 12 mm, 14 at 100, rest is 200. So, ito yan. 14. So, dapat dito ay, kung 14 yan, times 2 magkabilaan. So, 14, 2.8. Kung 2.8 yan, dito rin, ang quantity niya is 28. Yan, 68. Ganyan na rin ito, parehas lang. Kaya nagkuhan yun kanina dahil dito sa conditional na to. 2.8, then 28. So ito pala, may kasama itong, ang function nito is sinama niya yung mga splicing. Kasi nasa code naman yan, pagka may splicing tayo, 100 mm po yung spacing. Kaya meron po siyang quantity na separately na 100 mm. 67. So ito po yung quantity natin. Bali ito pala ay nagdadagdag ako ng 20%. So yan So pinapatungan ko po yun ng 20%. Then mayroon po akong cutting list na ginagawa dito. Pwede nating i-insert din para ma-verify natin kung tama ba yung quantity na nandun. Di ba tayo magni-negative dahil mababa pala yung nakuha natin. So, check natin. Hindi natin isama yung quick line. So, dito naman, isa-isahin lang natin to para for checking lang naman, pero pag nag-rebar take off kasi tayo, reverse schedule lang po talaga yung ginagamit yan, hindi wala tayong cutting list. So ito lang, gumawa lang ako ng cutting list para i-compare lang ito. So, top bar natin tatlo na 25 mm, anong haba, 525. Then tatlo na 9.2, 9.2, tatlo na 10.5 at saka tatlo na 4.8, 9.5 at saka 4.8. Pangalanan natin kung pa.
extra top bar, dalawa na 3 meters. 3 meters. Dalawa na 485. Dalawa na 485. Bali, apat pala yan. Isa-isahin na lang. Dalawa na 3 meters. Pwede itong ano, apat. Ay, bakit? Ay, tama. Bakit mm ito? Pieces yan. May pieces pa ako dito. So, paggawa pala nito ha, ganito lang. Ulitan natin yung pieces. Yan na yung magre-reflect dyan. So, ito. Extra. Ang rebar tayo. 9, 7.5, 834. Dalawa-dalawa ito. 9, 7.5. Oh, dalawa na 7.5. Ano yung isa? 834. Ito palitan ko. Rebar. Yung sinabi ko kaninang dalawa ha, dahil dito it's space po yan, magkabilaan. Kaya single lang dito ah, sa face ng isa rin, yung isa naman mayroon din isang quantity. Sa bottom tayo 3, 11, 62, 9, 3, 11, 62, 3, 9, 3, 9, 3 na 6.5. Bottom. Extra bottom na siya. Tatlo na yan. 525, 522. Isang mahaba no? 3, 525, 52, 3, 52. Natin siguro yun. May ako nagagawin. 552, 522, 525. Five two five, 522, 552. Dalawa pa nito. Ito. Then 3 meters. Dalawa rin siya 3 meters. So isa lang na 525. Tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan ba ito? 6, 7. Tama.
extra bottom. Dito tayo sa anilyo. Stirrups. Yung quantity natin sa stirrups, 68, 66, 68. 68, 66, 68. So, dito natutunan ng haba. 2.34 meters. Yes. Okay. Ganito pa yan natin. Ita-times natin to sa yung anong bakal. Kung 25 mm yan, ito, 60. So, try natin ito. To do this, all the merged cells need to be the same size. Naka-cells pala to. Ito siya. So, ito po yung quantity niya. Babaguhin ko lang dito is yung 12 mm. 0.88. Ano ganito? Hmm, 19. Ito na natin para makita natin yung difference. 1, 2 lang siya. 1, 5. So, yan po yung difference. So, ibig sabihin, safe po yung ginawa natin na quantity. So, ilan ang difference nito? Yes. So, may 300 na 46.84 po tayo na savings yan. So, quantity po yan. Ito po yung isasubmit natin para po doon sa quotation. So, ito po yung bibigyan natin ng unit price kung magkano po yung sinisingil natin pagdating sa riba. So, ganun lang po kasimple pag nagkuha tayo ng rebar, gamit po yung rebar schedule. So, actually kung magkuha ka naman talaga ng quantity, kung magsasubmit tayo ng cost proposal, so rebar schedule po ang pinagbabasihan. So, wala pa pong cutting list yan. Kasi ang cutting list, saka na lang po ginagawa yan pag nag-i-start na yung project or na-i-award na po sa inyo. So, yun lang po yung video ko. So, sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay mag-subscribe po kayo sa akin. Then, paki-pindot na lang din po yung notification bell para po ma-notify po kayo pag mayroon na po akong panibagong video. So, ito pala, bago pala ako magtapos, ay ipakita ko lang yung, kasi mayroon po, naka-formula po ito, ginawan ko po ito ng formula. So, ito po, isa-isahin ko. Kalimutan ko palang i-discuss ito. So, ito, dinivide ko lang ito ng 1,000 para maging meters. So, ito naman, itong pinulayan ko is, ito po yung i-actual natin base doon sa reverse schedule. Then, ito, hook.
ito po yung hook sa dulo po ng rebar. So, nilalagyan ko po siya ng formula. I-click natin. F. Hold on lang. Pag F6 daw, ito, pag 25 equals 10 mm, ang multiplier niya is ito, 10, 18. So, ito times ko si 18. Kaya mag-answer niya ng kuan depende dito kasi mayroon siyang conditional dito nga pag ang F6 daw is 10 mm, ito yung 18 ang ito times nitong 25 mm. Pero kung 25 mm siya, 20, ito 25, 18 pa rin, parehas lang yun pala. So, nagbago lang siya dito na pagdating sa 28 mm pataas. Yan o, 20 na. Pakita ko sa inyo. Ang tinatimes nito is 20. 28 yan. Magbabago yan ito. Ano? Then, ito namang hook bars. LDH po ito yung papasok galing po sa gilid ng biga. So, ginawan ko pa rin ulit siya ng ganun lang din na formula. So, 15 naman yung tinatimes ko pagka yung F6 daw is 10 mm. Iba-iba to. Pagka F6 niya is 12 mm, 17.5, pag 16, 17.5. So, nakikita niyo naman, pwede niyong kopyahin yan. So, sa splice length naman, iba naman dito pag sa splice length. Ang ginagawa ko, since na in-equivalent ko kasi lahat ng rebar natin is 6 meters lang po yung standard na length. So, hindi po ako gumagamit ng 7.5, 9, saka 1050 at saka 12. So, in-standard ko lang siya ng 6 meters. Kaya mayroong 6,000 dito. So, yung 6,000 na to, nagbabase dito yan sa haba ng biga natin, yung net length po ng biga. So, yung span, ibig sabihin yung span. Ito times ko daw siya ng 60.7. Pagka bottom naman, iba ang itinatimes pag bottom. Sa 47 lang. Kasi mababa ang bali ito naman, kuan lang to. Ang ginagawa ko dito is assumption lang to. Para pwede rin namang tanggalin itong splice length, pero mas maganda kasi kung kasama ito. Medyo mababa yung quantity natin pag hindi natin isama itong splice length. So baka mamaya mag-negative pa tayo, although nagdadagdag tayo ng 0.2%, pero possible baka bumaba pa dahil lang dito kung hindi mo isama. So yun lang. Ito naman unit weight, alam niyo na to. Then total. So madali na lang po yan. So yun lang po. Ulitin ko po, sana po ay mag-subscribe po kayo sa channel ko. At maraming salamat po. God bless po. Thank you.